natapos na ho nung Biyernes yung service contracting. Marami hong mga pasero ngayong Lunes na ito nagtatanong kumusta kaya ang kanilang masasakyan ngayong umagang ito natapos na ang service contracting noong nakaraang May 22. At siyempre, nakambang pagtaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo lalo na ho ang diesel. Ang National President ng Grupong Alto Dapsi Melencio, Boy Vargas. Kaboy Vargas, kumusta ka na, Kaboy? Si Orly Tinida dito sa DCWB. Good morning sa iyo sa radyo na TV pa. Good morning. Ay, magandang umaga po, Sir Orly, at sa subaybay, at yung mga milyon taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Una muna sa pangkalatan, kumusta yung naging usapan, kumusta yung tinakbo nitong service contracting sa pagitan ng LTO, LTFRB at ng grupo ninyo? Ay, okay naman po yung service contracting kahit paano po ay nakatulong sa mga operator po dahil yun naman po ay ang kausap talaga ay operator doon sa ano po sa service contracting na kung saan yung may mga iba po na nag-aantay pa na na mabayaran dahil unang-una po nagka-problema po yata doon sa bangko rin po ang naging problema ng iba po rito, Sir Orly, dahil unang-una parang nabulunan ng land bank, no? Pinapasok po lahat ang bayad sa land bank. Pero ang nagiging problema po kung hindi po land bank yung pag hindi po land bank yung bangko, medyo natatagalan po ang pagbabayad ng land bank doon sa sitwasyon po. Pero sabi naman po ng LTFRB dahil minomonitor po namin, mababayaran naman po lahat yung mababayaran lahat po yung service contract. So wala naman pangamba tulad ng karaang mga panahon na walang may mga reklamo, may mga sumbong na hindi nabayaran yung mga nakibahagi sa service contracting ng LTFRB. Walang gano'n ngayong pagkakataong ito. Ako po, sisiguruhin po namin na kasi po lagi ko pong monitor at pupunta po ako sa LTFRB, lalo po yung aking mga tao na sisiguruhin po naman, sinisiguro po nila na mababayaran lahat po, Sir Orly, dahil hindi naman po kagaya dati. Actually, Sir Orly, nung una po, maraming reklamo kasi ako, ang dami kong pong nilalakad pa dapat na yung sa service contracting 1 pa po yun marami pong hindi nabayaran. Pero siyempre po, mahirap ng habulin ngayon dahil iba naman po ang nakaupo noon. At iba naman ang nakaupo ngayon sa LTFRB, Sir Orly. Paano yan? Kaboy, kung sakaling wala na palang problema at naging maayos naman pala, pinag-usapan ba kung may extend o sapat na yung binigyan na pagkakataon, totally unti-unti nang umaayos itong presyuhan ng produktong petrolyo sa paniligang pamilihan? Yung alang, sunod-sunod pa rin ang pagtaas, Kaboy. Sir Orly, nakausap na po namin ng LTFRB na sinabi na po ng kagalang-galang na chairman ng Atty. Vigor Mendoza II na saan po hindi na po mabibigyan ng extension or wala na pong service contracting, no? Dahil unang-una po kami po ay sumulat sa Malacanang noon at nakausap namin si Pangulo na hinihiling po sana namin na madagdagan uli ng pondo. Kasi po ubos na po yung pondo na 800 million ubos na po yun, Sir Orly, no? At hindi na po nagdagdag ng pondo. Hinihiling po namin na magbigay po ng 5 billion na para umabot po ng 2 or 3 buwan po yun. Pag 5 billion po buong Pilipinas po. Tapos makikinabang po yung operator, driver, tapos pati po yung mga pasahero makikinabang po. Pero wala po Hindi na po yata dinagdagan ng ating kagalang-galang na Pangulo yung ating pondo po. Kaya wala na pong mangyayaring service contracting. Kung gayon man, kumusta naman itong tinatakbo ng pagbiyahe ng inyong mga miyembro? Bagamat alam natin na marami pa rin talagang hindi makakumpleto ng buong linggo o kung sakasakali yung normal o regular na bilang kada linggong pagbiyahe, hindi pa rin nasusunod pala. Meron pa rin talagang yung iba'y mas minamarapat na mag-sideline muna. Tama ba yung Kaboy? Sa mga member ko po, Sir Orly, wala naman po report na ganun po yung ginagawa nila. Ewan ko lang po sa ibang mga kasapian kung ganun po. Pero kasi naman po, Sir Orly, may kapalit naman po tayo ngayon, no? Yung 10 piso po, malaking bagay po yung 10 piso discount na kung saan pinalawak po yung mga oil companies, no? Na kasama po sa ngayon nakikita ko po
pag-iikot ko po, nakikita ko yung mga oil company, sumali na po doon sa sa 10 pisong discount. Malaking bagay po yun, Sir Orly, dahil 10 piso. At ito po yung direkta talagang pupunta sa mga driver ito. Driver talaga po makikinabang dito sa ngayon dahil unang-una, Sir Orly, ay mas maganda po ito kaysa po yung mamalimos ka doon sa mga nangyari. Alam niyo po, ang dami naging problema doon sa mga pinamigay nilang pinamigay nilang 5,000, ganito, napakahirap po nun dahil unang-una sinubukan ko pong pumila doon dahil driver din po ako. Pero sa awa po ng Diyos, wala po ako nakuha doon. Pati, Kaya ikaw na, Kaboy, hindi ka pa nakatanggap ng ayuda? Hindi nga. wala po. Ako personally po ako. Ako po ay tinignan po, pumila po ako doon sa circle noong nakaraan. Ninabot po kami ng kalahating araw. Ano raw Tapos sabi? pag, Baka hindi naman sinabi na wala pangalan mo sa TFRB. Hindi ka nakalista. wala po. Hindi naman po nasabing wala ang pangalan namin kasi sabi nila special payout na. Kaya po Alright. pero tinaray ko lang naman po talaga, Sir Orly, sumama Okay. po ako sa mga driver para maranasan ko po yung pag mahirap. Okay. Napakahirap po dahil sa gitna ng init, Sir Orly, magtsatsaga ka, no? Okay. Magtsatsaga kang pumila. Pero sa akin po, sa ngayon, yan din po lang yung sinasabi ko, kung matatandaan nyo, sinasabi ko po sana, Opo. na sana ilagay na lang po sa mga oil companies, pero nasunod naman po. Gusto ko po yun, Sir Orly, dahil siyempre, talagang ang mangyayari po, direkta pakikinabangan ng driver, no? Okay. Dahil Anyway. pinalawak naman po nila ito ngayon eh. Okay. Kaboy, maraming salamat sa ulitin. Ingat ka palagi. Thank you, sir. Ay, maraming salamat po, Sir Orly. Ang National At President ng sa iyo po. Good God morning bless po po. sa iyo. National President ng AltoDAP, Melencio Boy Vargas. Mga kapuso, inyo po napakinggan.